Ikaw ang pinili at ang mensaheng ito ay dumating hindi para manggulo sa iyo, kundi para tahimik kang ihanda sa isang sandaling hindi mo dapat sayangin. Sa Sabadong ito, may bigat ang katahimikan at ang katahimikang iyon ay hindi bakante kundi may dalang salita na mas malinaw kapag walang ingay sa paligid mo. Ang kwarto mo ay hindi lamang silid. Maaari itong maging lugar ng pakikipagtagpo kung saan ang puso mo ay humihinto sa pagtakbo at nagsisimulang makinig. Kaya huwag mong tratuhin ang araw na ito na parang karaniwan lamang dahil may mga oras na ang langit ay mas malinaw magsalita kapag sarado ang pinto at nakababa ang ulo. Kapag ang isang tao ay napagod na sa palitan ng mga tinig, minsan doon pa lamang dumarating ang pinakabanayad na pagsaway at ang pinakamatibay na pag-aayos. Ang pakikinig ng mag-isa ay hindi kahinaan. Ito ay pagpayag na mahubaran ang laman ng puso sa harap ng Diyos na hindi kailangang sumigaw para marinig. Kung may nagulo sa loob mo nitong mga nakaraang araw, maaaring hindi kailangan ng isa pang paliwanag, kundi ng isang sandaling tahimik na pagsuko. At kung may bahagi sa iyo na pagod ng magpanggap na maayos, ang tahimik na pag-urong sa kwarto mo ay maaaring maging unang hakbang ng pagbangon. Huwag kang matakot sa katahimikan dahil minsan ang katahimikan ang unang anyo ng awa. Sa pagitan ng pinto at ng dingding, sa pagitan ng pagupo at ng paghinga, may naghihintay na malinaw na direksyon na hindi mo maririnig sa ingay ng iba. May mga bagay na hindi ibinubulong sa gitna ng palitan ng salita. Ibinibigay ang mga ito sa taong handang makinig ng walang depensa. At ngayon pa lamang may paanyaya na ibinubulong sa iyong pangalan kahit hindi ito naririnig ng lahat. Ang panawagan ay simple at matindi at kailangan mo lamang maging tapat sa unang hakbang na ito. Huwag kang magmadali sa pag-unawa. Manatili ka muna sa bigat ng panahong ito dahil ang piniling Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. tao ay hindi laging tinatawag sa gitna ng liwanag. Minsan, tinatawag siya sa likod ng tahimik na pinto. At doon mo malalaman na ang pag-iisa ay hindi laging pagkawala. Minsan ito ang paraan ng Diyos para gawing malinaw ang kanyang presensya. Sa loob ng kwarto mo, mapapansin mo ang mga maliliit na bagay na dati mong binabaliwala, tulad ng hininga mo na bumabagal, ang kamay mong nawawala ng paghigpit, at ang tingin mong unti-unting humihinto sa paghabol sa lahat ng dapat mong sagutin. Ang simpleng upuan, ang nakasabit na damit, ang malamlam na liwanag mula sa bintana at ang tahimik na hangin sa loob ay maaaring maging paalala na hindi mo kailangang lakasan ang sarili para mapansin ka ng Diyos. May mga sandali na ang kaluluwa ay pagod na sa palakasan ng mukha at ang tanging lunas ay ang pag-upo ng totoo sa harap ng katahimikan. Ang Sabado ay may kakaibang bigat para sa taong matagal nang nagkukunwaring may kontrol.
dahil inilalantad nito ang mga bahagi ng loob na tinatakpan ng schedule at ingay. Kapag sinimulan mong pakinggan ang loob mo, mapapansin mong hindi lang kaba ang nandyan. May pagod, may pangungulila, may paghahanap, at may kirot na matagal nang hindi pinapansin. Ngunit hindi ka dinala rito para lalo kang mabigatan. Dinala ka rito para makilala mo kung saan ka hinihila pabalik ng Diyos. Ang kwarto mo ay maaring maging lugar ng pagkilala, kung saan ang mga bagay na nakakalat sa loob mo ay dahan-dahang pinipili at binibigyan ng pangalan. Ang sarili mong paghinga ay magiging panimula ng isang pag-uusap na hindi kailangang pilitin. Minsan ang unang tanda na may ginagawa ang Diyos ay hindi sigaw, kundi ang pagluwag ng dibdib sa gitna ng karaniwang araw. Kung nakasanayan mong takasan ang loob mo, baka ngayon ang oras na tumigil ka at hayaang maramdaman mo ang lahat ng hindi agad dumidepensa. Ang kabalintunaan nito ay simple. Habang mas tahimik ang paligid, mas maririnig mo ang hindi mo gustong aminin at doon nagsisimula ang paghilom. Sa isang sulok ng silid, maaaring makita mo ang sarili mong pagod na parang isang taong matagal nang naglakad ng walang pahinga. Ngunit ang pagod na iyon ay hindi tanda ng pagkabigo. Ito ay ebidensya na kailangan mo ng pagtitigil na may layunin. Ang Diyos ay madalas gumagawa sa mga espasyong hindi pinapansin ng iba at ang kwarto mo ay isa sa mga iyon. Kaya huwag mong maliitin ang sandaling ito dahil may banal na ginagawa sa likod ng iyong tahimik na pagupo. Ang mabigat na pakiramdam na dala mo ay maaaring nagsisilbing pinto, hindi bilang hadlang. At kung papasukin mo yon ng may katapatan, makikita mo na ang kapayapaan ay hindi laging malakas ang dating. Minsan, tahimik itong dumarating na parang hangin sa pagitan ng mga pahinang matagal nang nakasarado. May mga panahong ang pag-uwi sa sarili ay parang pagharap sa isang bahay na matagal nang iniwan. At alam mo sa unang tingin na may dapat ayusin bago ka makapagpahinga. Ang mga sulok ng kwarto mo, ang unan, ang kumot, ang munting ingay ng electric fan o ng hangin sa labas, lahat ng iyon ay maaaring maging mga paalala na ang tunay na pakikinig ay nagsisimula sa pagiging present. Hindi ka kailangang maging perpekto para makinig. Kailangan mo lamang maging totoo. At sa katotohanan iyon, makikita mo ang pagkakaiba ng ingay na nagpapalakas ng ulo at ng katahimikang nagpapalambot sa puso. Ang puso mo ay hindi palaging nangangailangan ng panibagong pangako. Minsan, ang kailangan nito ay ang muling pag-alala kung kanino ito nakalaan. Kapag nakapikit ka at huminga ng dahan-dahan, may puwang na lumilitaw sa pagitan ng takot at ng pag-asa. At sa puwang na iyon, maaaring magsimulang dumaloy ang malinaw na direksyon. Hindi lahat ng pagyuko ay pagsuko sa panghihina. May mga pagyukong nagiging tulay papunta sa pagdinig. Kung ang mga mata mo ay sanay ng laging nakatingin sa problema, subukan mong sa sandaling ito ay tumingin sa katahimikan. Doon mo mapapansing ang Diyos ay hindi natatakot sa mga bahaging magulo sa iyo. Sa halip, tila ba doon siya mas mahusay gumawa ng bagong ayos. Ang karanasan mo nitong araw na ito ay maaring hindi marahas, ngunit maaari itong maging mas malalim kaysa sa inaasahan mo. Ang isang tahimik na upo sa kwarto ay may kapangyarihang ibalik ang dignidad ng pusong pagod na sa pagtakbo. At kung may luha man na pumatak, huwag mo itong ituring na pagkatalo. Minsan iyon ang unang malinaw na wika ng kalayaang matagal ng hinahadlangan. Ang katahimikan na sinasadya ay nagbubukas ng isang daan kung saan ang mga pangyayari ay nagiging mensahe. Kaya manatili ka pa rin at hayaan mong maipagpatuloy ng espasyong ito ang sinabi ng iyong mga salita na hindi mo pa kayang sabihin. Ang pakikinig sa sariling kwarto ay parang pagharap sa isang salamin na hindi bumabalik sa iyo ang anyo mo kundi ang katotohanang matagal mong iniwasan.
Minsan ang pinakamalinis na panalangin ay hindi nagmumula sa mahabang salita, kundi sa tahimik na pagupo sa tabi ng kama at ang unti-unting pagbitaw sa dating pagkukunwari. Ang mga dingding ng silid ay hindi kahuhusgahan at sa katahimikang iyon, maaaring maramdaman mo kung gaano ka nakatagal hindi sapat ang pahinga. Ang Diyos ay hindi nagmamadali sa iyo sa paraang ginagawa ng mundo. Siya ay humihinto, tumitingin at muling inaayos ang pangunawa mo sa oras. Kapag nakapag-isa ka, mapapansin mo ang mga panloob na ingay na karaniwang natatabunan ng trabaho, usapan at pangangailangan ng iba. At sa paglitaw ng mga iyon, hindi ka tinatawag para matakot, kundi para makilala kung aling boses ang tunay at alin ang nagpapabigat lamang. Ang Sabadong ito ay maaaring maging araw ng pagbabalik sa totoo, kung saan hindi mo na kailangang lumakad ng may maskara. May kakaibang kapayapaan sa sandaling hindi mo na kailangang ipaliwanag ang lahat. Sa ganong sandali, ang iyong paghinga ay nagiging paalala na may buhay pang hindi nasira sa kabila ng bigat. Ang iyong mga kamay na marahil ay sanay sa paghawak ng responsibilidad ay maaari ring matutong magpahinga sa Kanya. Hindi ito paglayo sa tungkulin. Ito ay paghinto upang maalala kung saan nanggagaling ang lakas. Ang isang malalim na pag-upo sa katahimikan ay minsan mas mabisa kaysa sa isang maingay na deklarasyon. Dahil ang tunay na pag-aayos ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ito kapag may katahimikang sapat para lumabas ang katotohanan. At ang katotohanan iyon, kahit masakit sa simula, ay mas magaan kaysa sa matagal ng pagdadala ng hindi mo na kayang itago. Hindi ka hinihilingang maging ibang tao ngayong araw. Hinihiling lamang na makinig ka bilang ikaw, walang pagtatanggol, walang palabas, walang pagtatago. Kung bibigyan mo ng puwang ang ganoong paglapit, may maaaring mapansin kang hindi mo inaasahan. Ang kapayapaan ay hindi laging dumadating na parang kabayanihan, minsan dumarating itong tahimik na parang pag-uwi. Sa loob ng katahimikang ito parang may unti-unting paggalaw sa mga anino ng loob mo. At ang paggalaw na iyon ay hindi para takutin ka, kundi para ipakita kung gaano ka pabuhay sa ilalim ng pagod. Ang ilaw na pumapasok mula sa bintana ay maaring manipis lamang, ngunit sapat iyon para makita mo ang alikabok sa hangin at ang dahan-dahang paglipat ng oras sa loob ng silid. Sa ganong tanawin, makikita mo rin kung paanong ang sariling puso ay may mga bahaging natuyo dahil sa matagal na pananahimik. Hindi ka nagkulang sa pagdama, napagod ka lang sa pagdadala ng lahat ng mag-isa, kaya sa araw na ito, ang iyong kwarto ay nagiging larawan ng isang buhay na maaari pang ayusin, linisin at buksan. Ang bawat bagay na hindi mo na itagong maayos ay parang mga alaalang hindi pa handang magpaalam, at ang bawat hininga ay parang maliliit na hakbang ng katapatan. Hindi lahat ng bagay ay agad nawawala kapag nanalangin ka. May mga bagay na unang lumilinaw bago pa man tuluyang umalis. At ang paglilinaw na iyon ay mahalaga dahil ipinapakita nito kung saan ka dapat humawak at kung saan ka dapat bumitaw. Kapag tumahimik ka, mas maririnig mo kung alin sa mga dating takot ang hindi na dapat maghari. Hindi iyon kabiguan ng pananampalataya. Iyon ay proseso ng pagtuwid. Ang Diyos ay may paraan ng pagsabog ng liwanag sa mga lugar na matagal mong piniling huwag silipin. At minsan, ang liwanag na iyon ay hindi nakakasakit. Sa halip, ito ay nagpapakita ng daan palabas ng pagkalito. Ang pag-upo mo sa sariling silid ay maaaring maging pinakasimpleng anyo ng pagsunod, ngunit sa loob nito may malalim na pagbabagong nagaganap. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong pagkapagod. Mas mainam na tanggapin mo ito bilang paalala na ikaw ay tao at kailangan mong alagaan.
Sa sandaling aminin mo iyon, mas madaling maramdaman ang banayad na kamay ng Diyos na gumagalaw sa loob ng mga hindi mo maipaliwanag. At sa paggalaw na iyon, may nagsisimulang bumukod sa pagitan ng ingay na dati mong sinusundan at ng katotohanang matagal nang naghihintay sa iyo. May mga gabi at umaga na ang kwarto ay parang naging tagapagdala ng lahat ng hindi mo nasabi. At ang bawat bagay dito ay may kasamang tahimik na alaala. Ang kumot na mahigpit mong hinahatak, ang unan na may marka ng ulo mo, ang dingding na matagal mo nang tinitigan, lahat ng iyon ay nagiging saksi ng pagod at ng pag-asang hindi ka pa rin lubusang iniwan. Kung minsan, ang pag-iisa ay hindi parusa kundi pagkakataon para makita mo kung gaano karami ang ingay na hindi mo kailangan. Ang Diyos ay hindi nalilito sa kaguluhan mo at hindi siya natitinag sa layo ng nararamdaman mo ngayon. Ang kailangan mo lamang ay ang pagiging handang makinig kahit ang unang maririnig mo ay ang sarili mong pangamba. Sa pakikinig na iyon, may puwang na lilitaw para sa kabaitan sa sarili at ang kabaitang iyon ay kadalasang nagsisimula sa isang simpleng pagtigil. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat sa mismong oras na ito. Kailangan mo lamang lumapit sa presensya na hindi nagmamadali. At habang lumalalim ang katahimikan, maaaring mapansin mong ang puso mo ay mas marunong palang bumuntong hininga kaysa magtanggol. Sa pagitan ng isang hininga at ng susunod, may banayad na pag-uga ng kaluluwang matagal nang hindi pinapansin. Ang pag-uga na iyon ay hindi laging tanda ng pagkasira. Minsan, ito ang simula ng pagtuwid. Sa loob ng kwarto, sa likod ng saradong pinto, ang totoo ay hindi ka pinapahiya kundi iniaayos. May mga pagwawasto na hindi marahas at ito ang isa sa mga iyon. Habang nakaupo ka at walang ibang hinahabol, maaring maramdaman mo ang kakaibang ginhawa ng hindi kailangang magpaliwanag. Ang ginhawang iyon ay mahalaga dahil sa loob nito nagsisimulang gumalaw ang pagtitiwala. At ang pagtitiwalang iyon ang magdadala sa iyo mula sa pagkalito patungo sa mas malinaw na pagdating ng direksyon. Sa araw na ito, ang tahimik na pagupo ay maaaring maging pinakasagrado mong sagot. Hindi ka inuutusan na maging malakas sa paraang ginagawa ng mundo. Sa halip, iniimbitahan kang maging bukas sa paraan ng langit. Ang kwarto mo ay maaaring magmukhang maliit, ngunit sa loob ng isang maliit na espasyong marunong kang maging tapat, maaari kang makaranas ng isang malawak na pag-aayos. May mga pader na nagkukulong, ngunit mayroon ding pader na nagsisilbing pagprotekta sa mas malalim na pakikinig. Kapag pinili mong manatili sa loob nito nang hindi nagmamadali, mapapansin mong ang katahimikan ay may sariling wika. Ang wika nitong iyon ay hindi malakas, ngunit malinaw sa pusong hindi na handang magsinungaling sa sarili. Ang mga kilos mo ngayong araw, kahit simpleng pagupo o paghawak sa unan, ay maaaring maging tanda ng pag-alis sa dating paraan ng pagtakbo. Hindi mo na kailangang habulin ang lahat ng sagot. Mas mainam na pakinggan mo muna ang tanong na gustong ilagay ng Diyos sa puso mo. At ang tanong na iyon ay kadalasang hindi nakakabingi. Ito ay dumarating na parang alon na mahinahon pero hindi mapipigilan. Sa loob ng alon na iyon, may mga alaala na aahon at may mga luha na maaaring sumabay. Huwag mong ikahiya ang anumang lalabas dahil ang totoo ay ang mga iyon ang unang piraso ng pagbabalik. Ang matagal mo nang iniingatang lakas ay hindi kailangang gumastos ng todo para mapatunayan ang sarili. Mas makapangyarihan ang lakas na marunong tumahimik at makinig. At kung sakaling maramdaman mong gusto mong tumakas muli, alalahanin mo na ang pinto ng kwarto mo ay hindi nagbubukas para habulin ka ng ingay, kundi para ibalik ka sa sentro. Diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago sa simpleng pagpayag na hindi mo na kailangan ang dating maskara. Sa bawat hiningang pinipili mong pababain, mas lumilinaw ang direksyon
At sa direksyong iyon, may kapayapaang hindi madaling mahipo ng magulong mundo. Sa pagitan ng mga bagay na nakakalat sa paligid mo, may anyo ng buhay na gustong maging simple muli. At ang pagiging simple na iyon ay hindi kahirapan, kundi kalayaan. Ang mesa, ang kurtina, ang tunog ng sasakyan sa labas, ang ihip ng hangin, ang dilim sa isang sulok ng silid, lahat ng iyon ay maaring magsalita sa iyo kung hindi ka agad tatakbo. Ang patuloy na paghabol sa sagot ay nakakapagod at alam mo iyon dahil matagal mo nang dinadala ang bigat ng sariling tanong. Sa tahimik na pagupo, unti-unting humuhupa ang pangangailangang ipagmalaki ang iyong tibay. At kapag humupa iyon, lumalabas ang mas malambot at mas totoo mong anyo. Ang anyong iyon ang madalas na pinipili ng Diyos na kausapin dahil doon wala nang masyadong yabang na humaharang. Hindi ka dinala sa katahimikang ito para mawalan ka ng saysay. Dinala ka rito para matanggal ang mga ingay na nagpapahirap sa iyo. Kaya huwag kang mahiya na huwag muna magsalita. Minsan ang katahimikan mo ang unang dasal na lubos na tapat. Ang puso mo ay maaring hindi pa handang bumuo ng mahabang pananalita, ngunit handa itong huminto at makinig. At sa pakikinig na iyon, may maaaring mapawi na hindi mo dati mapawing kahit pilitin mo. Ang ilog ng pag-aalala ay hindi tumitigil dahil pinagmamasdan mo lamang ito, ngunit sa pagbabalik mo sa katahimikan, napapansin mong hindi ito ang tanging agos na umiiral. May agos din ng pag-asa at mas tahimik itong dumarating. Sa araw na ito, ang inyong maliit na silid ay maaaring maging simula ng malaking pag-ayos. At ang pag-ayos na iyon ay hindi laging nakikita agad sa labas, ngunit tiyak na nararamdaman sa loob. Kapag pinili mong magpakatotoo, may lakas na unti-unting ibinabalik sa iyo. Ang lakas na iyon ay hindi maingay, ngunit matatag. At sa pagtatag na iyon, nagsisimulang mahubog ang payapang pagbabalik na matagal nang hinihintay ng loob mo. Kung nakarating na sa iyo ang alinman sa mga tandang ito, kung may bahagyang paglambot sa dibdib mo o may biglang pagtigil sa iyong pagod na pagtakbo, isulat mo sa mga komento ang salitang napansin ko ito. Ang paglalagay mo ng mga salitang iyon ay hindi simpleng reaksyon. Ito ay isang tahimik na pagsang-ayon na may kinikilala ka sa loob ng sarili mo. Kapag isinulat mo iyon, parang sinasabi mo na handa kang huwag ng labanan ng banayad na pagtawag na ito. At pagkatapos mong isulat, bumalik ka sa akin dahil may ipagpapatuloy pa ang katahimikang ito sa loob mo. Sa ganitong sandali, hindi mo kailangang maging malakas sa harap ng lahat. Sapat na ang maging tapat sa iyong sariling pagtingin. Ang mga unang palatandaan ay kadalasang banayad, ngunit hindi sila kulang sa bigat. Kapag pinansin mo sila, mas nagiging malinaw kung bakit tila may humihila sa iyo patungo sa pag-urong sa loob. Hindi iyon para itago ka sa mundo, kundi para ayusin ang panloob mong direksyon. Sa oras na sumang-ayon ka sa maliit na tinig na iyon, mas madaling maramdaman ang susunod na hakbang. Ang pagdadala ng katotohanan sa salita ay nagsisimula sa simpleng pagtatype ng totoo. Kaya huwag mong palampasin ang pagkakataong iyon. Ang maliit na aksyong ito ay maaaring maging saksi sa isang mas malaking pagbabagong hindi mo pa nakikita. At kahit walang ibang makakaalam sa lalim ng ipinapakita sa iyo, alam mo na may nangyaring mahalaga sa pagitan mo at ng Diyos. Kaya isulat mo ito at bumalik ka. Ang simpleng pagtatala ng nakita mo ay maaaring maging unang pinto ng mas matibay na paniniwala. At mula roon, mas handa kang tanggapin ang susunod na bahaging ilalabas ng katahimikan sa iyong araw. Habang lumalalim ang iyong pagupo sa sarili mong silid, may isang tulay na unti-unting nabubuo sa pagitan ng ingay na dati mong sinusundan at ng payapang boses na ngayon mo pa lamang pinapayagang marinig. Ang tulay na iyon ay hindi gawa sa lakas ng loob lamang, kundi sa sandaling pagsang-ayon na hindi mo na kailangang sagutin ang lahat ng sabay-sabay.
Sa bawat paghinga, tila ba may naaalis na maliit na bigat sa dibdib at sa bawat pagluwag, may naiiwang mas malinaw na espasyo para sa pag-unawa. Kapag ang paligid ay tumigil sa pagdidikta, ang puso ay mas madaling magpahinga sa katotohanan. At ang katotohanang iyon ay nagsisimulang magpakita na ang katahimikan ay hindi kalaban ng pagkilos. Minsan ito ang pinagmumula ng tamang kilos. Hindi ka hinihilingang maging isang taong walang takot. Hinihiling lamang na hindi mo hayaang ang takot ang laging maupo sa tabi mo. Sa kwarto mo, sa likod ng pintong nakasara, may pagkakataon kang maramdaman ang kaibahan ng pag-iisa at ng pagiging pinapakinggan. Iyan ang uri ng karanasang hindi nasusukat ng ingay ng araw. Minsan ang pinakamatibay na pagbabalik ay nagsisimula sa isang marahang pagtigil. Ang pagtigil na iyon ay hindi kapitan ng kahinaan, kapitan ito ng katapatan. Sa sandaling pumayag kang marinig ang sarili mo nang walang depensa, mas lumalapit ang malinaw na direksyon. At ang direksyong iyon ay maaaring magdala sa iyo sa mga desisyong hindi mo magagawa noong mas maingay ang puso mo. Hindi ka naiwan sa gilid ng buhay. Sa halip, iniuugnay ka sa isang mas tahimik ngunit mas matibay na paraan ng paglakad. Kung kaya mong manatili sa katahimikan, magbubukas ito ng isang daan na hindi mo kailangang ipagmalaki para maging totoo. Ang paraan ng Diyos ay madalas ganito tahimik ngunit hindi mahina. At sa araw na ito, maaaring iyon ang pinakamahalagang bagay na maririnig mo. Minsan, ang pinakaordinaryong lugar ang nagiging saksi ng pinakabanal na pag-aayos at ang kwarto mo ay isa sa mga lugar na iyon. Ang kama na pinagpahingahan mo, ang sahig na tinatapakan mo ng walang pansin, ang istante kung saan nakapatong ang mga gamit mo, lahat ng iyon ay maaaring magsalita ng simpleng katotohanan. Hindi ka nilikha para mabuhay sa permanenteng pagod. Ang tunog ng mundo sa labas ay maaaring naroon pa rin, ngunit mas mahalaga kung ano ang nagiging malinaw sa loob mo. Kapag pinili mong pakinggan ang tahimik na pagdaloy sa iyong dibdib, may mga salitang hindi kailangang isigaw para maunawaan. At ang mga salitang iyon ay madalas nauuna sa direksyong matagal mong hinihintay. Sa katahimikang ito, hindi ka nawawala. Sa katahimikang ito, binabalik ka sa sentro. Ang balintuna ay habang humihinto ka, saka naman lumalalim ang paggalaw sa iyong kalooban. Hindi ito dahil humina ka, kundi dahil natanggal ang bigat ng walang tigil na pagganap. Ang Diyos ay mas naririnig kapag hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat minuto. At sa simpleng pagtanggap na yon, may kapayapaang pumapasok na para bang matagal na itong naghintay sa labas. Hindi ito mabilis na solusyon at hindi rin ito panandaliang ginhawa lamang. Ito ay simula ng mas malalim na pag-aayos na may kakayahang tumagal. Kapag ang puso mo ay huminto sa pagtakbo, mas naririnig nito ang paalala na hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng ikaw lang. Ang kabigatan ay unti-unting nagiging teksto at ang teksto ay nagiging pag-unawa. At sa pag-unawang iyon, may binubuksang puwang para sa muling pag-asa. Kaya manatili ka muna sa silid na ito ng katapatan. Huwag mong madaliin ang paglabas sa loob bago pa lumambot ang loob mo. Sapagkat ang isang piniling katahimikan ay maaaring magdala ng higit na liwanag kaysa sa maingay na pagharap sa bawat bagay ng sabay-sabay. At sa liwanag na iyon, maaari mong makita ang sarili mong buhay na hindi na lamang pasan, kundi unti-unti nang inaayos. Ang kwarto mo ngayong araw ay parang dahan-dahang nagiging dambana ng isang pag-uusap na matagal nang ipinagpapaliban ng puso mo. Ang mga lumang pagod ay hindi nawawala sa isang iglap, ngunit nagkakaroon sila ng ibang anyo kapag huminto ka sa pagtakbo. Sa halip na itago ang bigat sa ilalim ng ngiti, hinahayaan mo itong umupo sa tabi mo nang hindi ka tinatablan ng takot. Iyan ang paraan ng pagharap na mas tapat kaysa sa anumang palabas. Ang katahimikan ay nagtuturo sa iyo
na maramdaman ang pagitan ng pangamba at ng kapayapaang hindi mo kayang likhain mag-isa. At sa pagitan na iyon, lumilitaw ang isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging maingay. May mga pagkakataon na ang kapangyarihan ay simpleng pagtanggap na kailangan mo ng katahimikan para marinig ang tama. Kapag naroon ka na, mas malinaw mong makikita ang mga bagay na kailangang bitawan at ang mga bagay na dapat panatilihin. Hindi lahat ng dala mo ay bahagi ng iyong pagkatao. Ang ilan ay napulot lang sa mahabang paglalakad. Ang maamong presensya ng Diyos ay parang hangin na dumadaan sa mga bitak ng pinto at unti-unting pinapawi ang sikip sa loob. Hindi mo ito kailangang dikdikin sa isip, kailangan mo lamang itong tanggapin sa puso. Sa pagtanggap na iyon, nagsisimulang maging mas magaan ang mismong paghinga mo. Ang paghinga ay nagiging paalala na may buhay na gustong lumusot sa pagitan ng pagod at pangamba. At habang lumalalim ang ganoong pakikinig, unti-unti mong nalalaman na hindi ka iniwan sa kawalan. Sa halip, iniimbitahan kang makita na ang iyong katahimikan ay maaaring maging isang banal na lugar ng pagbabalik. Kapag tinanggap mo iyon, ang silid ay hindi na lamang silid kundi isang espasyo ng pagbangon. At sa espasyong iyon, may mga sagot na hindi sumisigaw ngunit matibay na sumasama sa iyo. May bigat sa araw na ito na hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino. At mabuti na lamang dahil ang Diyos ay hindi nangangailangan ng paliwanag bago siya kumilos. Kapag ang mga bagay ay masyadong maingay sa labas, ang loob ang unang napapabayaan. At doon nagsisimulang mangapal ang pagod, kaya ang pagurong mo sa kwarto ay hindi paglayo sa buhay. Ito ay paglapit sa tunay na galaw ng buhay sa loob mo. Ang katahimikan ay parang ilog na hindi mo agad nakikita ang lalim. Ngunit habang nakatayo ka roon, nararamdaman mo ang malamig at malinaw na agos. At sa agos na iyon, may pagkakataon kang mawala ang pagkaabala sa sarili mong pagganap. Ang totoo, hindi mo kailangang ipagpatuloy ang dating bilis para masabing may patutunguhan ka. Minsan, mas kailangan mo ang tamang direksyon kaysa sa mabilis na hakbang. Sa tahimik na pakikinig, nabubuo ang direksyong iyon nang hindi napipilitan. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan ay unti-unting nagiging mas maliit sa harap ng presensyang iyong tinatanggap. Hindi dahil wala na ang mga ito, kundi dahil nagbabago ang timbang nila sa loob mo. Sa ganitong uri ng pagkikita, ang kaluluwa ay hindi na agad sumusugod. Natututo itong huminga. At ang paghinga na iyon ay parang unang salita ng isang panibagong kabanata. Kapag pinansin mo ito, mas madaling mapansin din ang mga senyas ng kapayapaang unti-unting nag-aayos sa loob. Huwag mong maliitin ang simpleng pag-upo sa katahimikan sapagkat madalas dito umuusbong ang mas malinaw na panloob na kaalaman. At ang kaalamang iyon ay hindi kailangang ipagsigawan para maging tunay. Sa araw na ito, maaaring ang pinakadakilang kilos mo ay ang pagpiling hindi na tumakbo palayo sa sarili mo. At sa pagpiling iyon, may pumapasok na liwanag na hindi madaling maalis ng takot. Nararamdaman mo man o hindi, may isang marahang pagtawag na kumikilos sa loob ng espasyong ito at ang pagtawag na iyon ay mas matanda kaysa sa iyong pagod. Sa simpleng pagupo mo sa kwarto, may tila nagpapalipat ng bigat mula sa balikat patungo sa lupa. Hindi ito laging dramatiko, kadalasan nagaganap ito sa tila walang saysay na katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ang kadalasang ginagamit upang ihanda ang puso sa malinaw na pagdinig. Kapag hindi mo na hinahabol ang bawat ingay, mas nagiging totoo ang mga salitang tumatama sa loob mo. At doon, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay.
Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.